Good morning and welcome back dito sa Entong's World Channel. So, nung nakarang araw, napanood din nyo yung video kung saan pumunta tayo doon sa NGC Backyards. So, kay Sir Coco, tumingin tayo nung mga iba't ibang klase niyang alagang manok. And nung pumunta rin tayo doon, ang sinadya talaga natin is nanguha rin tayo ng sisiw. So, mamaya papakita natin yon and kung ano na yung update sa ating mga ibang alaga. So, samahan niyo ako for today guys and pakita na natin kung anong update sa ating mga alaga. Ang ganda ng araw ngayon, no? Tapos napakalamig ng panahon dahil nga December na naman and papasok na naman yung 2026. So sa mga bago dyan sa ating channel, shoutout sa inyong lahat, and kung magustuhan nyo itong video na to, mag-comment na rin kayo and mag-suggest kayo kung ano yung mga tingin yung makakaganda dito sa ating farm and makakatulong para ma-improve natin ito. So ito sa harap ng bahay namin, meron tayo ditong mga tanim na halaman. Actually pinaplano natin na ilagay yung iba rito doon sa ating chicken garden kasi nga ayan, tulad nitong mga San Francisco. Tapos itong halaman na to, hindi natin alam kung anong tawag dito. Ang ganda ng itsura. So nabibili rin to kila Ermat ko ng magandang presyo kasi meron ditong mga pumupunta na taga-Dangwa. So nilalagay nila to sa kanilang mga flowering arrangements. So guys, itong itsura niya kapag nandito tayo sa may bandang harapan, makikita naman ninyo na ang ganda ng itsura. Tapos hindi rin siya mahirap alagaan. So nagso-survive naman siya during summer season. Dito pa sa gilid ng bahay guys, meron pang mga halaman dito pero hindi ko alam kung anong tawag sa klase ng halaman na ito. So kung titignan niyo, napakaganda ng kulay. Ayan, no? And yung sinasabi nga natin na binebenta ni nanay ko, ayan. May mga pupunta kasi dito na taga-Dangwa nga. So per stick ang ano nila dito, per cuttings ang presyohan nila. So, hindi ko alam kung magkano yung bigayan nila. Pero tingnan nyo, ang ganda ng kulay. Lalo ngayon, December, malamig. So every morning, alam naman nating mahamog. Kaya ang gaganda ng mga halaman ngayon. Pero sa summer season, mag-survive ito kasi subok na itong halaman na to. So guys, yun, punta na tayo dun sa ating chicken garden para mapakita natin kung ano nga ba yung update sa ating mga alaga and yung mga nakuha nating sisiw, papakita na rin natin sa inyo. Okay guys, welcome to the chicken garden. Ayan yung update sa ating chicken garden. Unti-unti na natin siyang nade-develop and yung mga grass natin dito kumakalat na rin. Itong part na to, medyo kumapal na siya. Ayan, kung makikita ninyo may mga usbong na siyang bagong dahon. So after few months makikita na natin yung kagandahan nito kasi mako-cover niya na siguro tong area na to and tong mga eggplants naman natin dito siguro naman magbubunga na sa time na yan. May mga dinagdag pa tayo dito guys, mga sili. Ayan, yung mga pechay natin dito tinanggal na natin kasi kinakain ng uod. So ito pang part na to, makikita ninyo yung dahon niya, oh. Grabe yung ginawa sa mga pechay natin. So change plant tayo rito, iba na lang itatanim natin. Siguro maglalagay tayo dito mga ornamental plants, yung mga hindi kayang kainin ng uod. And yung mga aquatic plants naman natin, yan yung update. So ayan, nabuhay sila. And naglipat na rin tayo dito sa kabilang container para maparami natin siya. Tapos ang gagawin natin yan kapag sobrang dami na yan, maglalagay tayo sa timba or kaya sa batya ng aquatic plants at saka tayo maglalagay ng isda. So ganun yung plano natin dito. And guys, ito yung nabili natin kahapon na epicea na halaman. Tapos yung isa, hindi natin alam ang tawag kasi nakalimutan nating tanungin. So ito, ni-research natin, epicea yung tawag. And try din nating magparami nito. Tapos maglilipat tayo dun sa mga sa mga area na malilim kasi mali pala tong pwestong pinaglagyan natin kasi ang sabi nung napagbilan natin, kung maalala natin sa pinuntan natin ay sabi niya, hindi siya pwede sa direct sunlight. So lilipat natin siya mamayang hapon ng area kung saan medyo malilim. So kailangan maliwanag pero hindi siya direct sunlight. Tapos ito naman yung mga cuttings nito or yung mga runners nito, pwede natin siyang ilipat sa mga paso. Tapos gagawin din natin siyang ganitong style. So hanging plant siya. Pwede siya sa mga garden, sa mga malilitang space. Maganda rin siyang tignan. Tapos pinaplano pa natin magdagdag ng bonsai na bougainvillea. So nakita rin natin dun sa garden na meron silang bougainvillea na nakalagay sa hanging pot. So naging hanging plants na nga rin siya at napakagandang tignan.
So ayan oh. Tapos nagbigay sila guys sa atin ng mga cuttings na free. So ito daw yung bonsai, tapos ito yung native na bougainvillea. Titignan natin yan kung mapapaganda natin. So ililipat natin tong bonsai na bougainvillea sa mas malaking paso. So makikita ninyo, yan may mga ugat na siya sa ilalim. Ito yung pangalan pala ng garden na napuntahan natin kahapon. Actually hindi na tayo nakapag-video kasi nagmamadali tayo. So ayan. Guys, punta na tayo dito sa ating mga pasisiw. Ito na yung update sa ating black mottled na napisa nung isang araw. So ayan na sila. Very beautiful chicken. Ayan, saan na isa? Oops, nawala yung isa. Nahanap natin isa kasi 5 to eh. Ayun, nagtago. Oh. Kung makikita ninyo guys, isa lang talaga yung long leg. Ayan, nasa likod niya. Pakita natin. Ayan. Asan na? Hindi makita. Kasi parang short leg na rin siya eh. Ayan. Tapos yung nanay niya, ito oh. Ang ganda. Black mottled. Paparamihin natin to guys. Tapos yung nakuha nating fantail, i-cross natin. Try natin kung ano magiging resulta. Tapos yun, pag napaganda natin yung kulay niya, tsaka yung buntot niya, saka natin siya paparamihin ng buti. Tapos i-out natin yung mga lumang o yung mga dati nating alaga. So guys, ito naman yung nakuha natin kay Sir Coco. Ayan. Kasi nakipag-swap tayo ng isang hen. So ito yung nabigay niya sa atin. Ito yung kakarel na mas maliit, sobrang liit. Hindi natin alam kung ano yung magiging kulay, pero sabi niya may possibility na maging color pure black ito or maging birchen. So yung kasama niya doon, yung babae or yung pulit, birchen yan. Birchen color. Tapos ito, pure black sa ngayon. Hindi natin alam kung magbabago pa yung kulay niyan, pero sana maging pure black kasi yun talaga yung gusto nating or yung target na kulay. So sana maparami din natin ito. Tsaka tignan nyo yung buntot niyan guys, fantail na. Oops, sumingit yung isa. Ito pa-free lang din ito eh. Medyo payat pero papagandahin natin yan. Tapos guys, ito pa yung kainan nila. Medyo madumi nga lang pero na-try na kasi nating naglagay ng kusot nung isang araw. Okay naman siya, nakaka-absorb ng dumi, pero ang disadvantage lang nun nalalagay dito sa tubigan nila. So kapag maglalagay ka ng ganun, make sure nyo na meron kayong hollow blocks or yung bato na pwede mag-elevate dito sa kanilang painuman para hindi nalalagyan ng kusot. Next naman natin guys yung update dito sa ating mga anak ng mottled. Ayan. Itong mga blocks na to, pure white cross sa black mottled. So ito yung naging resulta. Dalawa yung short leg, tapos isang medium leg. Tapos yung itong dalawa kasi galing sa incubator ito. So hindi natin sure kung white cross ba sa mottled dito or pure mottled kasi nanguha rin tayo ng itlog ditong dalawang pure mottled before na hindi nalimliman, nilagay na lang din sa incubator. So tingin natin, hindi natin alam kung para kasing pure siya eh, pure na black mottled talaga yung na-breed natin dito kasi kapag pure mottled talaga, ang ilalabas niyang sisiw is pure white or may spot sa ulo. So ganun yung nangyari dito before, pure white siya. Itong tatlo, ayan yung anak ng pure white cross sa black mottled. So ayun yung difference niya. Pero paglaki nitong mga to, itong tatlong ito, hindi natin alam kung ano yung magiging kulay niya kasi ngayon pa lang naman tayo nakapag-breed ng pure white cross sa black mottled. So tignan natin after 3 months makikita na natin yung pinakakulay niya talaga. So ito yung mga breeders pa natin guys, yung black mottled at yung benjarong. Yung isa nakalimlim and yung ating lavender mottled. So ayan, may mga itlog na siya guys. Ni-expect natin na maglilimlim na siya next week. So hintayin lang natin. Sana maparami din natin yung ganyang kulay. Bale, tatry lang din nating mag-cross niyan sa mga pure Thailand Chabo. So iba kasi yung quality talaga ng mga buntot nun. Next time papasyal ulit tayo doon kay Sir NGC para makita yung mga bagong dating niyang pure Thailand Chabo. So dito guys yung mga pure Japanese Bantam naman natin. Tingnan nyo yung itsura. Maganda rin naman sila pero yun nga lang, hindi lang buka yung buntot nila. Unlike sa mga pure Thailand Chabo, talagang pag makita nyo ng personal, mas maliliit, mas mabibilog at mas buka yung mga buntot nila. So maganda pa rin naman yung Japanese Bantam kasi kapag may mga show, meron pa rin namang kategory na nakasali ang Japanese Bantam. So
Yung iba, pag gustong bumili ng ganito, mas mura nga lang yung presyon nila. Next naman natin guys, itong mga pure white natin. Ayan, gagawin natin silang breeder. I-cross natin sa pure Thailand. So, hintay lang tayo ng magiging rooster natin or yung cock na pwede nating i-pair dyan. Pag-iisipan pa natin kung ano yung pwede. Next naman natin yung isang pure white na pulit. Ayan, tinatry natin gamutin kasi nga nagkasakit. So, nagbigay na rin tayo ng supplement dyan. Tapos, yan, tinatry natin siyang gamutin kasi nga sayang yung kulay nyo, ang ganda, color white. Next naman natin guys, ito yung isa pa nating cock. Malapit na rin siyang mag-matured. Ganyan yung itsura nyo, ganda rin. Ayan, pulang-pula yung palo. Very beautiful chicken. Ito naman yung ating Shamo. So lumalaki na siya, nalipat na rin ng lagayan. Yung dati niya kasing cage, yung mas maliit, yung show type na galvanized. Pero ito mas malawak na yung kanyang pag-iikutan. So hintayin na lang natin yung mga palahi ni Sir Isla. So papakita natin yan kung ano ba yung quality ng mga manok niya next time. Kasi nung last na punta natin doon, maliliit pa yung kasama nito nung binigay niya sa atin itong Shamo. So hanapan din natin siya ng pair doon sa kanya. Tapos try din natin mag-breed ng ganitong klase ng manok. Kasi pwede rin naman siyang pang meat, pwede rin siyang pang display. So double purpose din. Sana mapaganda natin. At saka yung physical appearance ng Shamo, kung makikita ninyo guys, ayan, iba. Talagang iba yung balahibo nila. Mahirap i-identify yung mga sisiw nito kung lalaki or babae. Sa iba siguro meron na silang technique para ma-identify yung itsura or yung gender ng ganito habang sisiw pa lang sila. Pero kasi wala pa akong idea kung ano yung physical appearance ng mga sisiw nito. Sa mga normal kasing manok or yung gaya ng mga Texas, yan, mga native, makikita nyo na yung difference ng female versus dun sa male. So sa pakpak makikita yon. Ito kasi iba eh, para silang babae talaga. Yung guys, ito naman yung update sa ating mga alagang kambing. Ito yung isang anak niya, yung dumalaga natin. Bali nilagyan na siya ng tali doon sa kanyang leeg kasi marami ng mais sa likod. Mahirap na, baka kainin niya yung mga punla doon. Tapos yung inahin natin na buntis, ayan no, unti-unti na rin gumaganda ulit yung katawan niya kasi nga ang payat nito nung tag-ulan. So ayan, napapaganda na ulit yung katawan niya at napakasipag niya talagang mag-breed. So yan yung magandang inahin na itatago natin dito sa ating farm. Ito naman guys, bali hinintay natin yung buyer natin kasi meron nang kukuha sa kanya ngayong araw. Ito si Mikmik. So magbabawas tayo ng alaga and focus tayo sa mga manok tsaka sa mga bibi. So magtitira pa din naman tayo ng kambing pero ilang piraso na lang kasi pahirapan na rin talaga yung pagpapastolan dito sa likod ng bahay. So yung style naman kasi dati dito, pinapastol lang talaga yung mga alaga. Bale, ayan, hintayin na lang natin yung kukuha sa kanya mamaya. And guys, ito pa yung iba nating mga alaga, yung mga upgraded natin. So meron tayo ditong dalawang babae na kambing. Ito yung anak niya, tapos yung inahin na kambing natin. Bali itong anak niya is upgraded. So hintay na lang din natin siyang lumaki. Titignan natin kung pwede ba siyang pang palahi. Kasi ang gusto natin yung mga katamtamang sukat lang. Kasi ang hirap din mag-breed ng sobrang lalaki guys. So maraming pagkain ang kailangan nila. And dito naman yung isa nating kambing guys. Unti-unti nating tinatry na patabahin. Kasi nga ito yung nakakain ng sprayan na damo before. Yung nagtae tapos namatay yung anak niyang triplet. So tignan natin kung mapapataba pa natin ito. Sa mga bibi naman natin, ayan, napaparami din naman na airpat yung mga alagang bibi. Bali, ang purpose lang naman ito, personal consumption. Kung may bibili, pwede rin nating bentahan. So, yung mga breeders natin, nakawala pa dito sa mga kulungan ng manok. So, halo-halo pa sila sa ngayon, pero unti-unti na rin pinapaganda yung kanilang kulungan na paglilipatan. So, dito naman tayo guys sa mga ating mga dumalaga at binatilyo na bibi. So, ayan sila oh. Bale, i-improve pa namin itong kulungan. Ito kasi yung dating kulungan ng ating mga Peking ducks. So, ayan sila. Ayan ang itsura ng ating mga bibi ngayon. Napakabilis nilang lumaki at hindi sila ganun kaselan. So, napakaganda rin talaga ng Muscovy ducks. Hindi kayo mahirapan sa pag-aalaga. Basta yung pagkain nila naka-maintain. Merong feeds, merong mga dahon-dahon. So, may darak din. Halo-halo.
madali lang siyang alagaan, hindi siya ganun kaselan. Tapos minsan nagbibigay din sa airpot ng mga supplementation para maging healthy sila lalo. Ito naman yung magiging kulungan ng ating mga Muscovy ducks. Hindi pa siya ganun kaganda ngayon, makalat pa, pero pasukin natin. Ayan, bali pagpasok nyo dito, ayan, bubungad sa atin yung mga puno ng saging. So ito yung kanilang magiging kulungan. Kumbaga dito na sila magiging malaya. Ayan, naglagay na rin sa airpod dito ng yero. Tapos yung mga sobra natin na range net or yung chicken net, dito natin ilalagay. Ayan, para mataas yung ating bakod ng mga bibi at hindi sila basta-basta lilipad. Tapos ganito siya kalawak guys. Itong mga kalat-kalat dito, tatanggalin na rin yan and maglalagay sa airpot dito ng liguan nila. So yung setup niya, ang sabi ko kay airpot, dapat pag yung maglalagay siya ng liguan, sakto dun sa likod yung magiging drainage niya, para yung mga tubig na mawawala rito, yung tatapon na tubig is diretso dun sa mga tanim dyan sa may bandang likuran. So mamaya pupuntahan natin yan, papakita rin natin yung itsura ng kanyang garden dyan. Dito naman tayo sa garden airpot. Ito na yung mga update sa kanyang tanim na okra. So nakahilera dito sa pinakadaanan natin sa gilid na part na okra. So dito naman sa left side natin, ito nga yung kanyang mga lemongrass. So napakaganda nitong gamitin kapag nagluluto kayo ng mga putahe na pangtanggal ng lansa. So pwede rin siyang pakuluan tapos inumin. So guys, dito naman sa kanan na part ng ating farm, ito nga yung kanyang taniman ng mga gulay-gulay. So mayroon tayo ditong pechay, may talong. So puro talong yan hanggang dun sa dulo. Tapos dun sa mga pagitan ng talong, meron siyang siningit na mga pechay dito. So makikita ninyo, ayan o. Ang gaganda na ng dahon nila. Unlike dun sa kulungan na kasi natin sa chicken garden, talagang inubos ng peste yung bulate. So dito mas safe sila rito. Ayan o. Tingnan yung mga talong guys. Gaganda. Ayan, may mga pechay sa ilalim niyan. Kasi ang pechay naman, hindi naman siya ganun kaselan. After 1 month makapag-harvest na kayo. So hindi mo na kailangang maghintay ng ilang months para ma-harvest siya. Bale yung mga pechay dito pang personal consumption lang naman. Ayan o. Sa mga pagitan ng talong nakasingit yung mga yan. Ayan, hanggang doon sa may bandang harapan. So ganyan lang yung buhay dito sa probinsya. Napakaganda guys. Kapag meron kang mga gaya ng may konti kang space gaya nito, pwede kayong magtanim-tanim, pwede kayong mag-alaga ng hayop. So dun sa part naman na yon, meron siyang tanim dyan na ano ba yan? Ampalaya. So ayan o. Dito ipapagapangin yan. Bali umorder na sa airpot ng kanilang paggagapangan dito sa bandang itaas. Bali ang gagawin dito, pagagandahin niya nga. Tapos yun yung kulungan magiging kulungan ng bibi natin guys. Doon ko sinasabi yung yung liguan nila, tapos dito yung drainage diretso na dito para hindi sayang yung tubig. So tignan natin yan kung ano yung magiging itsura ng ating farm. So integrated na rin yung gagawin natin dito. Ito naman yung tinutukoy natin guys, na wala na tayong mapagpapastulan ng kambing. So dito na pinapastol kasi maraming baka. Ayan, ang dami ng kagaw dito sa area. So hilera yan, meron pang kalabaw doon sa bandang dulo. Bale, yun nga, magbabawas na tayo ng alaga nating kambing kasi pahirapan na rin talaga yung tagabantay natin dito, hindi na masyadong masikaso. At yan lang yung ating video for today guys. Sa mga nanood, shoutout sa inyong lahat. And sa mga nagbabalak dyan mag-alaga ng mga manok, mga bibi, mga kambing, or yung kahit anong klaseng hayop, good luck sa inyo and sana ay maging successful ang inyong pag-aalaga ngayong papasok ng 2026. So, Happy New Year sa inyong lahat guys. Happy farming, ingat po kayo lagi and God bless you all.